Yung dalawang graduate ng Philippine Military Academy o PMA na tinatawag ay matindi po ang mga sagutan at mga paratang sa isa't isa tungkol po sa controversial na graft in corruption. Ito pong tinutukoy ko ay si dating Senador Sonny Trillanes at dating sundalo ng Philippine Navy at Mayor Magalong ng Baguio City na dating ito ay dating pulis, pero ito ay graduate din ng Philippine Military Academy. Alam niyo, yung PMA mataas pong credential yan, mataas na pinag-aralan yan at hindi pang karaniwan. Sabi nga, naalala ko nung panahon ni Mison, nung araw na interview ko si Commissioner Mison ng Customs, sabi niya, pagka nakagraduate ka sa Philippine Military Academy, para kang nag-take ng bar, para ka daw na nag-exam ng bar. Ibig sabihin ganong kalupit, yung trainee at pag-aaral. Kaya mataas ang kredibilidad kahit papaano ang lahat ng graduate ng Philippine Military Academy. Kahit naman dito sa kabila, yung Philippine National Police. Pagtapos ka dyan, nag-aral ka dyan, mataas ang respeto. Kaya lang ngayon po, dahil magkaiba. Laging sinasabi ni Senador Trillanes, si Mayor Magalong ay maka-Duterte. Pinagtatakpan daw ang mga maling ginawa ni Duterte at ng mga kaalyado ni Duterte sa flood control program at iniimbestigahan tungkol sa mga anomalya. Sabi naman ni Magalong, hindi daw totoo yun. Lahat daw ay kanya sinisilip. Pero sa akin pong sariling observation, pagdating ho sa mga expose na nakataya ang buhay, ay iba yung Trillanes. Talagang consistent siyang lumaban sa mga Duterte. Laban sa korupsyon at maling ginagawa ng mga Duterte. Kahit nga siya nilait-lait ng 6 na taon ng mga DDS at kung ano mga pinagsasabi ni Duterte, hindi natakot. Ang naging sigot ni Duterte, ni Trillanes, pag natapos ang term mo, ipapakulong kita. Ayun nangyari. Pinakulong sa ICC. Si Magalong, wala naman tayong narinig tungkol sa mga ginagawa ni Duterte. Noong panahon ng 6 na taong presidente si Duterte, mula 2016 hanggang 2022, sa issue ng human rights violation, mga project, katiwalian at kung ano, wala. Si Trillanes, ang daming kasong ipinail sa Department of Justice at sa ICC. Si Magalong, wala naman hong nakita tayo at napalita ang ipinail na kaso laban sa mga Duterte at kaalyado ni Duterte. At ngayong controversial, ang flood control scam. Aba, napapansin niya natin na parang hindi nababanggit ni Magalong yung mga isyong mga kontraktor at posibleng meron ding kinasasangkutan ang mga Duterte at kaalyado nito. Katulad ng 51 billion na nandyan po sa First District ng Davao City. Wala tayong narinig kay Magalong tungkol dyan. Diba? Yun ho yung pagkakaiba. Pero ganoon pa man, bahala na po kayo. Sino ba ang inyong papaniwalaan? Sino ba ang mas credible? Sino ba ang talagang tunay na may malasakit? Malamang sila parehas may malasakit sa ating bayan. Magkaiba lang ang galaw. Magkaiba lang ang sinusundan. Tayo naman, bilang political vlogger at nagbabalita, ating binabalita lang kung ano ang kailang magalaw. Kung ano ang kailang ginagawa at sinasabi, yun ang ating pinanguhugutan ng analysis at opinion. Sa aking opinion, malayong-malayo ang pagkakaiba, malayong-malayo ang sa isa't isa ang dalawang ito. May record na kasi si Trillanes na labanan ng katiwalian. Nagkasanakulong pa nga yan. Si Magalong naman ay naging investigador yan sa CIDG noong araw bago siya nagretirong pulis. At ngayon naging mayor. So ayan po. Pero sana, ano man ang kailang ginagawa, ay talagang makatulong sa bayan. Pero kung sila magkakaisa, para talaga labanan ng totoo ang korupsyon ito, mas okay. Problema ngayon, ang binabatikos na ni Magalong, mga tagang Malacanang na Mula nang siya ay nag-resign o nawala sa ICI, iba na ang mga statement niya. Meron pang dating na parang pati si Pangulong Marcos ay parang pinipitik na rin niya. Para bang gusto niyang palabasin ang Malacanang ay may intensyon na may pagtakpan. Abay, matindi yan, parang ganon. Kasi daw nag-iimbestiga siya, pinatigil. So ang feeling, parang may pinagtatakpan, merong tinatago, naloko na. Si Trillanes, wala naman sinasabing ganon. Lahat sa kanya. At dahil dyan,
malaya po kayo makapag-comment react sa bagay na ito. Ako naman sa akin pong personal na observation, dapat walang exemption, walang exempted sa mga investigasyon. Kahit na sino pa, kahit mga tao, kamag-anak, malapit sa Pangulong Marcos, dapat panagutin. Kahit malapit kamag-anak at malapit kay dating Pangulong Duterte, panagutin. Lahat ng sangkot sa katiwalian kasi people's money, pero ng taong bayan po ang pinag-uusapan dito. At nasira tayo sa international community. Parang naka-take off na tayo para sa the development at saka security. Bigla tayong bumaba na naman. Bagsak yung ating moral. Sumama naman ang imahe natin sa international community dahil sa nakakayang balitang graft in corruption na ang sangkot ay mga politiko, senador, congressman, taga DPWS at mga kontraktor. Yan po ang sumira na naman ng pabagsak ng masamang imahe, ng dati magandang imahe, sumamang imahe na naman ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Kung noong araw ang tingin sa atin napakababa, pero tayo mismo ang gumagawa. Sila ang gumawa para tayo tingnan ng mababa ng international community. Tanong nyo sa mga Pilipino sa abroad, tanong nyo sa mga Pilipino nagbibiyahe sa abroad, iba ang feeling, iba ang tingin. Nag-iba na naman. Kasi nga putok na putok, nakakaya, walang delikadesa ang mga opisyalis ng gobyerno noon at ngayon. Walang nagre-resign, wala pang nakukulong. Sa ibang bansa, wala pong ganyan. Sa ibang bansa, sa oras na pumutok ang balita, huhulihin, kulong, kukumpiskahin ng property. Trial kaagad habang nakakulong. Dito sa atin, puro palusot, puro hugas kamay, puro takipan. Pinopolitika pa, kampihan ng kampihan, kahit korap, kinakampihan. Dahil kaalyado, dahil kapartido, dahil kaibigan. Napapagtakpan ng katotohanan, nasasakripisyo ang katotohanan dito sa ating bansa. Kaya ako pabor, no exempted, no exemption. Kahit nasa executive branch ng gobyerno, yung executive department, legislator, kung meron mang involved sa judicial, lahat yan panagutin. Lalo na ito, lahat ito papunta sa judicial. Yung magdi-dismiss ng kaso dahil nalagyan, yung magdi-dismiss ng kaso dahil may pinapaboran, dapat din panagutin ang mga judges, ang ating hukuman. Kaya wala pa doon, papunta pa lang doon, ipanawagan na rin natin. Dapat maging neutral, dapat maging makatao rin ang ating judicial body para talagang may makulong at may makumpiska ng mga property at pera ng mamamayang Pilipino. Itong Congress, Senate, sirang-sira na ito, wala na tayong maasahan dito. Sila ang sumira sa ating Philippine Congress. Yung Executive Department, nadamay na rin. So ang pag-asa lang natin ay itong judicial. Sila ba'y maninindigan, magpapakulong, at maglalabas ng mga order para bawiin, kumpiskahin ang mga property at ari-arian kasama ang pera ng abuso sa pera ng mamamayang Pilipino. May pag-asa pa rin, kaya lang ho talagang limitado.